Ito ang lahat ng dapat mong malaman, lahat ng babayaran, mga dapat mong tandaan at mga bagong requirements para sa pagpaparenew ng lisensya ngayong taon. Number 1, email address. Number 2, LTO client ID. Number 3, CDE certificate. Number 4, lumang lisensya. At panghuli, medical certificate. Ito lahat ang una mong dapat ihanda sa bahay. Itong 4 na to, okay? Ito ang proseso. Handa ka na ba? Una mong gawin ay gumawa ka ng email address. Dito mo makukuha ang LTO client ID mo at CDE certificate. Importante to. Pag-usapan pa natin to mamaya. Madali lang naman ito. Pumunta ka lang sa Google, tapos i-type mo ang gmail.com. Hanapin mo ang link ng Gmail tapos i-click mo na. Tapos, create account. Pagkatapos mo ilagay ang lahat ng detalye at nakagawa ka na ng email, congratulations. Yan ang unang requirement. Sunod, sa Google ulit. Dumiretso ka na sa portal.lto.gov.ph. Tapos, i-click mo lang yung unang entry. Ito ang LTMS portal. Kailangan mo to. Dito sa mismong website, i-click mo na ang register now. Tapos, punta ka dito sa baba. Tapos, click yes. Isulat mo na ang nakalagay na security code. Tapos, click next. Ngayon naman, click mo ang enroll as an individual. Tapos, click yes. Ito ang mahalaga. Nandyan ka pa, isulat mo ng tama ang detalye ng lisensya mo. Dito yan galing sa mismong lisensya. Ngayon, kunin mo na yung lisensya mo, tapos tingnan mo siya. Halimbawa, ito yung lisensya ko. Dito mo makikita ang license number. Kopyahin mo siya dito. Tapos, nandito naman yung expiration date. Kaibigan, tandaan mo to. Dapat tama ang email address mo. Dahil mamaya, kailangan mo yan sa CDE certificate. Mamaya ipapaliwanag ko pa sa'yo bakit. Balik tayo sa lisensya. Yung lisensya mo, baliktarin mo ngayon. Makikita mo naman dito sa likod ang serial number. Huwag mo to i-skip dahil papahirapan ka sa application kapag mali ang nakalagay dito. Yan mismo ang sabi ng LTO. Kopyahin mo siya ng tama. Tapos, i-click mo na ang next. Ituloy mo lang ang pagsagot at tapusin mo ang steps. Ilagay mo ang lahat ng iyong personal na detalye hanggang sa makarating ka dito sa dulo. Ngayon, tapos ka na makagawa ng email at ng LTO client ID. Diretso naman tayo sa pangatlong requirement. Kunin na natin ang CDE certificate. Handa ka na? Tara, gamit ng iyong phone o laptop o sa computer shop, pumunta ka ulit sa Google. Tapos, i-type mo ang gmail.com. Tapos, hanapin mo ang email ng LTO. Siyempre, bubuksan mo ulit yung email mo na ginawa kanina. Kung cellphone naman ang gamit mo, punta ka lang sa gmail.com. O kaya pumunta ka dun sa application ng Gmail. Dito mo i-verify ang account mo sa LTMS portal na ginawa mo kanina. Kaya sabi ko kanina, importante na ilagay mo ng tama ang email address mo dahil hindi dadating ang email na to na mula sa LTO kapag mali ang nakalagay sa LTMS portal. Okay? Hindi ka na rin makakagawa ng bagong LTMS portal kapag mali ang nakalagay na email sa LTMS portal. Dahil unique ang serial number ng lisensya mo, ibig sabihin hindi mo na to mababago. Kaya critical to. Ayusin lang ang pagsusulat para hindi ka magkaroon ng problema sa LTO. Balik tayo sa email. I-click mo lang ito. Tapos, i-click mo lang itong link. O kaya naman itong isang link na to. Para dumiretso ka na at ma-verify na ang account mo sa LTMS portal. Kung cellphone naman ang gamit mo, pumunta ka ulit sa Gmail. Tapos i-click mo ang email ng LTO. Pagkatapos, i-click mo na ang link sa loob ng email. Tapos, mapupunta ka dito.
Ngayon naman, gumawa ka na ng password mo. Sana ay natutulungan kita. I-like mo naman ito kung nakatulong sa'yo. Meron ka na ngayong account sa LTMS portal. Yan ang kung tawagin ay ang LTO Client ID. Isulat mo na ngayon ang LTO Client ID mo dahil hihingin yan sa LTO. Isulat mo na rin ang password para hindi mo makalimutan. Yan na ang forever number mo. Kaya kapag nawala yan o kaya kapag nakalimutan mo, pati ang email mo, hindi ka na ulit makakapag-renew ng lisensya. Kunin na natin ng CDE certificate. Balik ka lang sa LTMS portal. Hintayin mo lang mag-load ang page, kaibigan. Tapos mag-login ka. Dito, isulat mo lang yung LTO client ID mo at yung password. Tapos pindutin mo na ang login. Pagkatapos, punta ka dito sa graduation logo. Tapos, i-click mo naman ito. Tapos, dito sa baba, i-click mo naman ito. Dito na magsisimula ang laban. Ang CDE certificate ay makukuha mo lang pagkatapos mo maipasa ang exam ng LTO. Kailangan mo to maipasa. Kailangan mo lang naman makakuha ng kalahati o 50% pataas o 13 points para makapasa. Kaya dapat sa bahay mo ito gawin o bago ka pumunta sa LTO office para hindi naman masayang ang oras mo sa mismong araw ng pagre-renew ng lisensya. Ganito naman kumuha ng CDE certificate kapag computer naman ang gamit mo. Huwag ka mag-alala. Ipapakita ko lahat ng steps. Ako bahala sa'yo. Pumunta ka sa Google tapos i-type mo ang portal.lto.gov.ph. Tapos, i-click mo yung unang entry. Sa mismong website, mag-register ka o mag-login. Once makapasok ka na, i-click mo sa taas ang e-learning. Tapos, dumiretso ka na sa driver's license renewal course. Pagkatapos mo ay mapupunta ka dito. I-click mo naman ang CDE Online Validation Exam. Sunod naman ay pindutin mo ito para makapag-exam ka na. Huwag ka mag-alala dahil wala itong time limit. Pwede ka namang umulit kung sakaling hindi ka makapasa sa unang subok. Kung pasado ka, congratulations! Matatanggap mo na ang iyong certificate. I-print mo ito agad o save bilang requirement at katibayan na nakapasa ka sa CDE exam. Kung cellphone naman ang gamit mo, pwede mo naman i-save. O kaya i-screenshot mo. Tapos yung screenshot, ipaprint mo sa computer shop. Kung gusto mo naman ng malinaw na kopya, pwede kang pumunta dito. Tapos i-save mo lang. Hintayin mo matapos and download. Tapos, pindutin mo ito dito sa gilid. Tapos, click download. Buksan mo lang, tapos ipaprint mo agad sa computer shop. Diretso na agad tayo sa huling requirement, ang medical certificate. Walang online na medical. Kaya kailangan mo talagang magpunta sa LTO. Kailangan ng physical presence mo para masuri ang medical condition mo. Kung pasado ba o pwede ka bang makapag-renew ng lisensya. Sa mismong LTO ka na rin magbayad para sigurado. Ngayon naman, ipapakita ko sa iyo ang proseso ng medical sa LTO. Unang gawin mo ay maghanap ka ng medical center na accredited ng LTO. Laging merong center malapit sa LTO. Magpaparenew po ako ng lisensya. Morning po. Dito, kukunin ng yung height, weight, medical history, personal information, eye condition, blood pressure, at ang iyong blood type. Kung makakahanap ka ng mas mura sa 500 o 450 pesos, mas maganda. Pagkatapos makuha ang result, agad na dumiretso sa LTO para magproseso. At this point, di mo na kailangan ipa-photocopy ang iyong lumang driver's license. I-submit mo na lang kasama ang iyong medical dahil requirement din yan.
pumila at kung ikaw na ang kasunod, i-assist ka ng guard kung anong detail form ang kailangan mong i-fill out. May babaguhin, wala. Wala po, paso na. Ha? Paso na, expired na po. Expired na. Thank you po. Ano ba yan? Renewal po ng expired na license. Ilan taon? Kaka-expired lang po this year. Ha? Kaka-expired lang. Ay, expired lang pala. Wala nang form. Expired lang ba? Kaya expired lang ba? Opo, kaka-expired lang. Wala pa 2 taon? Wala pa. Wala nang babaguhin? Wala naman po. Wala nang pipilapan? Ang protocol dito sa LTO Tagaytay, ang lisensyang expired ng 1 taon pababa ay hindi na kailangan mag-fill out ng blue form, kundi contact tracing form na lang at online registration ng account sa LTO official website. Pumunta agad sa license verification window para maproseso na ang pag-update sa iyong lisensya. Magandang hapon po. Ililipat ka ng LTO staff sa kanilang IT technician para i-verify ang iyong online account. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon. May account ka na sir, ano? Yes sir. Sige po sir, sa window 3 ka na lang. Window 3. Patawagin ka na lang po sir, ako nang gagawin. Pagkatapos, diretso ka na sa cashier para magbayad. Tigil muna tayo dito para pag-usapan ang tipikal na magagastos mo sa pagre-renew ng lisensya. Ang medical certificate ay nagkakahalaga sa pagitan ng 400 to 500 pesos depende sa clinic. Sunod, ang bayad sa bagong driver's license card ay 585 pesos. Walang bayad ang CDE exam, so 0 pesos. Total, 985 to 1,085. Ngayon, pag-usapan naman natin ang penalty. Kung hindi ka nakapag-renew mula 1 araw hanggang 1 taon, may penalty itong 75 pesos. Kung 1 taon naman hanggang 2 taon, 150 pesos ang penalty. Kapag naman 2 taon pataas, 225 pesos ang penalty. Kamukha nung sa akin, may penalty ako na 75 pesos dahil ilang buwan akong nahuli sa pagpaparenew ng lisensya. Kung wala ka namang penalty, maaring 1,000 hanggang sa 1,200 pesos lang ang babayaran mo. Kung may penalty ka naman, maglalaro yan sa 1,500 hanggang 2,000 pesos pataas. Magdala ng extra cash, panggas at pangkain sa labas. Tuloy na tayo. Magkano miss? 660? Salamat po. Pagkatapos magbayad, bumalik uli sa verification window para mag-process ng biometrics, digital signature at bagong picture mo sa driver's license. Ang huling step ay license releasing. Hintayin ma-encode ng LTO staff ang updated data mo. Magantay pa ng ilang minuto habang piniprint ang bago mong lisensya. Pag sumenyas ng ganito ang LTO staff, ibig sabihin i-verify na ang fingerprint mo. And that's it. Ibibigay na sa'yo ang fresh at bago mong driver's license. Ngayon, iwas ka na sa argumento at basag ulo sa mga enforcer.